Hello po! Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Ngayong araw na ito ay gagawa po tayo ng puto bumbong. Ang kilala at favorite nating mga Pilipino, lalong-lalo na tuwing sasapit ang Kapaskuhan at panahon ng simbang gabi. So today is December 15. So bukas, December 16. So umpisa na po ng simbang gabi or Misa de Gallo. Kaya gagawa po tayo ngayon ng puto bumbong. Okay, at ito po ang ating mga kakailanganin sa pagluluto po natin ng puto bumbong. Ang gagamitin ko po dito ay glutinous rice flour o yung rice flour na galing sa malagkit. Then, ubi powder. Gagamit din po tayo dito ng coconut. So, itong coconut, ikukudkud natin ito mamaya. So, kailangan po natin ng fresh grated coconut. Then, itong ating panutya. Then, coconut milk, butter or margarine. Depende sa inyo kung ano ang meron kayo. At gagamit din po tayo dito ng banana leaves. Okay, ang traditional po na ginagamit dito sa paggawa ng puto bumbong na talaga ay yung tinatawag natin na pirurutong o yung black rice. Kaya lang, medyo marami pong proseso yun. Pag yun po ang ginamit natin. So, ito naman, homemade lang. So, pwede na po tayong gumamit ng glutinous rice flour or ubi powder. Kung wala naman kayong ubi powder, kahit grated pressed ubi na yung gamitin natin or food coloring na purple. Okay, ito po lamang ang ating mga kakailanganin sa paggawa po natin ng puto bumbong. Umpisahan na po natin. Then ngayon, ang unang gagawin po natin, so meron po tayo dito yung ating glutinous rice flour. Then lalagyan po natin ng ubi powder. Pagsasamahin po natin ito. Mix natin. Then dito, lalagyan po natin ng coconut milk. So, medyo nagbubuo itong ating coconut milk. Winter kasi ngayon dito sa Japan. So, i-mix po natin. So, paunti-unti lang ang paglalagay natin ng coconut milk. Kasi hindi niya kailangang maging masyadong soft. Kailangan makuha natin yung tamang consistency nitong ating puto bumbong para nun hindi siya masyadong malambot. Then, para mas madali, kamayin po natin para nun makuha natin yung tamang texture niya. So, kailangan po mabasang lahat ng coconut milk, yung ating ubi powder at saka yung ating rice flour. Yung glutinous rice flour natin. Kaya dahan-dahan lang ang pag-a-add ng coconut milk. So, palagay ko, okay na po ito. Then, ngayon, ang next po na gagawin natin, so, hati-hatiin natin ito. Then, i-shape natin ito ng oblong, o yung karaniwang nakikita natin na shape ng puto bumbong. Then ngayon, itong mga natitira nating puto bumbong, tatapusin lang nating i-shape pa ito. At para hindi tayo mahirapan, ang gawin muna natin, i-shape muna natin siya ng pare-pareho ang laki para hindi tayo mahirapan. So, ang mangyayari, magiging pantay-pantay ang magiging laki ng ating mga puto bumbong. Okay, tatapusin lang po natin lahat ito. Ngayon, narito na po yung ating mga puto bumbong after na natapos nating ma-shape ng puto bumbong shape.
Then ngayon, ang next na gagawin po natin, so meron tayo ditong banana leaf. Ang gagawin natin, ibibilot natin dito yung ating puto bumbong. So parang suman siya. Pwede naman nating i-steam ng ganun lang siya, kaya lang may possibility na masira yung shape ng ating puto bumbong. Kaya para makontrol yung paglobo niya, kasi lolobo siya pag in-steam ng ganun lang. Sayang naman yung pagkakabilot natin. Kaya para maganda yung puto bumbong natin, pagtiyagaan natin yung ganitong process. Okay, tatapusin lang po natin na mabilot lahat ito at i-steam na po natin siya. Okay. Then ngayon po, after na naibilot natin lahat sa banana leaves, itong ating mga puto bumbong, naiayos na din natin dito sa steamer. So, i-steam na po natin ito. Then, ang gagawin po natin, so i-steam na natin ito. Lagyan natin dito sa steamer. Lagyan natin ng cover. Okay. Maghihintay po tayo ng 25 to 30 minutes. Then ngayon, habang naghihintay tayo sa pag-steam natin doon sa ating puto bumbong, ang gagawin natin, ito naman pan-topping dito sa ating puto bumbong. So, unahin po natin itong ating panitsa. So, ito pang grate. So, gamitin natin itong slicer. Kasi pag dito, masyado siyang pino. Kaya itong slicer ang gamitin natin. Okay, tatapusin lang po natin ito. At ito namang niyog ang ating gugudgurin. Then, after 25 minutes, i-check po natin. So, palagay ko okay na ito kasi pag nagluluto ako, laging ganito lang ang prosesong ginagawa ko. So, ang gagawin po natin, turn off na po natin ang heat. Then, i-try po natin open itong isa. Ang point po natin dito, pagkatapos nating ma-steam, alisin natin agad sa banana leaf para noon hindi siya dumikit. Kasi yung coconut milk matutuyo yon at titigas, kaya mahirap siyang alisin. Hindi ito dumidikit kasi meron po siyang coconut milk. So ayan, ang gagawin natin, ita-transfer natin ito sa isang serving plate. Lalagyan natin ng topping at pwede na po natin itong iserve at kainin. Then ngayon po, ito ang kinalabasan sa pagkakagawa po natin sa ating puto bumbong after na nai-arrange natin dito sa isang serving tray na may banana leaf. Ang gagawin po natin, so narito yung ating pang-topping, yung ating panutsa, then yung ating fresh grated coconut, at yung ating margarine. Ang gagawin natin, pwede rin naman yung butter ang ilagay natin dito. Kaya lang, itong star margarine na kasanayan natin nung nasa Pinas tayo. Then ngayon, ang gagawin po natin, lalagyan po natin ng fresh grated coconut. Then, itong ating panutsa. Then ngayon, pwede na po natin itong iserve at kainin. Okay, sana po ay nagustuhan nyo ang pagkakagawa po natin sa reseping ito. Marami pong salamat. Ito pong muli si Nanette ng Net Cooking. Thanks po. Bye!